Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Huwag tayong magsiayon sa sanlibutan ito. Noong tawagin po tayo ng Ama sa loob ng iglesia upang maglingkod sa Kanya, ay iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mababasa natin yan sa Colosas 1:13 hanggang 14. Ang kaharian ng minamahal na anak ng Diyos, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, ay ang kawan o ang Iglesia ni Kristo. Mababasa natin yan sa Gawa 20:28 ng Lamb's Version. Kaya tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ang mga tao na hindi na taga-sanlibutan. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Ano ang utos ng Diyos sa mga iniligtas niya sa kapangyarihan ng kadiliman o sa sanlibutan ito at inilipat sa kaharian ng kanyang anak o sa Iglesia ni Kristo? Ang sagot, basahin natin. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Sa kasunod na bilang, sino ang nasa sanlibutan na hindi dapat ayunan o samahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang sagot, panalangin ni Kristo, hindi ko idinadalangin, alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Sa mga talatang yan ay idinalangin ng Panginoong Kristo yung mga taong ibinigay sa Kanya ng Ama. Sino po ba yung mga tao na ibinigay sa Kanya ng Ama na Kanyang idinadalangin? Ang mga kaanib sa Kanyang katawan o sa Kanyang iglesia? Ano po ang idinalangin ng Panginoong Kristo para sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Ang sabi niya, na iligtas sila ng Ama sa masama. Sa kasunod na bilang, sinong tinutukoy ni Kristo na masama, na hindi natin dapat ayunan at bakit? Ang sagot, si Satanas. Ang Diyos ng sanlibutan ito ang masama. Binubulag niya ang pag-iisip ng mga tao upang hindi makita ang liwanag ng mabuting balita o ng mga salita ng Diyos at huwag silang sumampalataya. Mga kapatid, sino po yung tinutukoy na masama? Walang iba kundi ang Diablo o si Satanas, na siyang Diyos ng sanlibutan ito. Bakit hindi tayo dapat na umayon kay Satanas? Sapagkat ang sabi ng Biblia, binubulag niya ang pag-iisip ng mga tao upang hindi makita ang liwanag ng mga salita ng Diyos at huwag silang magsisampalataya. Tatandaan natin, mga kapatid, nang tawagin tayo sa iglesia, kinasangkapan niya ang tunay na sugo. Ang kinikilala nating sugo ng Diyos sa mga huling araw, walang iba kundi ang kapatid na Felix Manalo. Nang tayo po ay sumampalataya sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, na ipinangaral ng kapatid na Manalo, natubos tayo. Sumasampalataya tayo, natubos tayo ng dugo ni Kristo at napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yun din ang pagkakataon na iniligtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa kasunod na bilang, anong inaasahan ng Diyos sa mga iniligtas niya sa kapangyarihan ng kadiliman?
o sa kapangyarihan ni Satanas. Tinubos, pinatawa sa mga kasalanan. Pansinin niyo to, basahin natin. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Alamin natin sa kasunod na bilang, anong ibig sabihin ni Apostol Pablo na mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip? Ang sagot, kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at ang dapat pakita sa inyo ang bago na pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanan. Kaya, mayroong dapat na pagbabago. Sa kasunod na bilang, paano natin maipakikita na nagbago na tayo? Sa espiritu ng ating pag-iisip, nagbihis tayo ng bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang sagot, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya, mula nang tayo maging kaanib sa iglesia, nilinis sa mga kasalanan, noon ay naging templo tayo ng Espiritu Santo. Kaya, ang inaasahan sa atin, luluwalhatiin natin ang Diyos ng ating katawan. Paano yon? Sa kasunod na bilang. Paano natin maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Basahin natin ang salita. Kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya dapat pala nating tiyakin, mga kapatid, na sa lahat ng panahon ng ating buhay, ano man ang ating ginagawa, ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Pero tatandaan ninyo, yung kasamaan, yung paglabag sa kautusan ng Diyos, ay hindi sa ikaluluwalhati ng Diyos yun. Ano ang ikaluluwalhati sa Diyos? Pagka sinusunod natin yung kanyang mga salita. Sa kasunod na bilang, sino ang dapat nating tularan sa pagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa? Ang sagot, niluwalhati ng Panginoong Heso Kristo ang Ama sa pamamagitan ng pagganap, pagsunod sa lahat ng gawang ipinagawa sa Kanya dito sa lupa. Mga kapatid, may sariling gampanin o pananagutan ng Panginoong Kristo noong narito pa siya sa lupa. Ginanap ba o tinapos ng Panginoong Kristo ang gampanin o pananagutan na ibinigay sa Kanya ng Ama? Ang sagot ay opo. Tinapos niya. Tayo ba meron ding gampanin o pananagutan na dapat din nating tuparin? Meron. Ano ang ating gampanin? Ano ang ating pananagutan? Sundin ang mga utos ng Diyos na itinuro ng kanyang sugo. Ano ang ilan sa mga kautusan o kalooban ng Diyos na ipinagagawa sa atin? Ang pagbabagong buhay, ang pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa iglesia, paggalang, respeto sa magulang, at iba pa. Subalit, sa ibabaw ng lahat ng ito, pananagutan natin na sambahin ang Diyos. Sa kasunod na bilang, sa pagsamba, kamukha ng ginagawa natin ngayon, paano natin dapat iharap ang ating sarili o katawan sa Diyos para
makatiyak tayo na madulutan natin siya ng kaluwalhatian. Ang sagot, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba, katutubong pananagutan ng tao sa Diyos sapagkat ang Diyos ang lumalang sa Kanya. Subalit upang maging kalugod-lugod sa Diyos, paano natin dapat iharap ang ating sarili sa Diyos? Nadinig ninyo yung binasa natin, iharap natin, ihandog natin sa Diyos ang ating sarili, ang ating katawan, isang haing buhay, banal at kaaya-aya na siya nating katampatang pagsamba sa Kanya. Anong ibig sabihin ng buhay? Hindi nabubuhay sa kasalanan. Nabubuhay sa pagsunod. Sapagkat tatandaan ninyo, yung gumagawa ng kasalanan, bagamat buhay, patay na sa paningin ng Diyos yun. Sapagkat yung makasalanan, sa dagat-dagatang apoy ang hahantungan niya. Kaya, buhay. Bakit buhay? Gumagawa ng kabanalan. Yun ang dapat na pagsimba. Kaya, mga kapatid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi na taga-sanlibutan. Kaya ang ating pamumuhay, hindi dapat mahawahan ng kasamaan, ng kalayawan. Sa halip, masang-ayo dito sa kalooban ng Diyos. Para lagi nating magawa ang kabanalan. Idalangin din natin sa Ama na lagi niya tayong gabayan, patnubayan, para magawa natin ang lahat ng bagay na makapagdudulot ng kaluwalhatian sa Kanya. Mga kapatid, bago tayo manalangin, babasahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Huwag tayong magsiayon sa sanlibutan ito. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama Diyos na nasa langit, salamat po ng maraming marami sa iyo. Ipinahintulot mo na kami makasamba, magpuri sa iyong pangalan. Huwag nawang mawala ng kabuluhan ang ginawa mong pangaral sa amin. Gamitin mong mabisang kasangkapan ng mga magulang. Patuloy na magabayan ng kanilang mga anak na magpuri at lumalhati sa iyo. Nawa po laging matatak sa aming puso, sa aming isipan, ang lahat ng iyong mga salita. Dito namin ibatay ang aming pamumuhay, ang aming paggawa at ang aming pagsasalita upang sa tuwina malwalhati ka sa amin. Patawarin kami, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan, ang basbas at pagpapala. Ginawad mo sa amin. Pinagpala mo ang aming mga kapatid saan man sila naroon. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.